ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Karapat-dapat kang purihin ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli maraming salamat sa araw na ito na ipinagkaloob mo upang sa ganon matunghayan namin ang iyong mabuting balita. Ang araw na ito ay araw ng pamamahinga, araw upang sumamba at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Malapit kami sa iyo na may kababaang loob at humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Tawarin mo ko mo, O Lord, sa mga pagkakataong nagkaroon kami ng pagkakasala sa iyo. Patid mo ang mga nilalaman ng aming puso, ang mga bigat ng mga pagsubok, ang mga karamdamang pisikal, lalo ng spiritual. Bigyan mo kami ng kagalingan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, sa oras na ito, gumawa ka ng himala online upang sa ganoon ang mga bagay na nakapagpapabigat sa amin, ang mga bagay na sa palagay namin ay naging dahilan ng aming paglayo sa iyo, ay mabigyan ng kasagutan ng mabuting balita. Tunay nga, Panginoon, na mapalad na kami nakakarinig ng iyong mabuting balita kahit online. Ano man ang ginagawa namin, nasaan man kami, Panginoon. Wala na Espiritu, manahangin sa bawat isa. Pususin mo ang aming Espiritu. Sapagkat ikaw, O Diyos, ay Espiritu na kailangan sambahin sa katotohanan. At ang iyong mga salita ang katotohanan na magpapalaya sa amin mula sa pagkaalipin namin sa aming mga kahinaan, sa aming mga kasalanan. Come, Holy Spirit, we pray, and come, Holy Spirit, we need you. Patuloy ka kumilos sa mga darating na oras, ikaw ang maitaas at bigyan ng parangal sa Facebook Live na ito. Panginoon, marami pong salamat. Ang iyong online biging na ikaw ang naghain. Bigyan mo kami ng interes na mapakinggan upang hindi lamang information kundi transformation ang makuha namin mula sa iyong mabuting balita. Ang lahat ng ito'y dalayan ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak at sa Espiritu Santo. Sama-sama natin bigyan ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Mang Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Pakinggan po natin ang mabuting balita para sa araw nito, na kung saan makikipag-usap sa atin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kasi kapag dalawa ko,
balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ng kanyang mga alagad, at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga naapis, sapagkat aalipin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagbibiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanyang pagsunod ng kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aking inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan, sa pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Puri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Word of God Daily Gospel, na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay palaganap ng mabuting balita online. At ngayon po ay February 1, 2026. At ang Sunday Gospel po ang pangninilaya natin bilang pagkain spiritual. And of course, kung bibigyan po natin ng senaryo o mabuting balita, ito po yung pagkakataon na nagbigay po ng sermon ang Panginoong Jesus sa bundok, na kung saan nandun kanyang mga alagad at sinasabi na ano nga ba talaga ang kahulugan ng pagiging mapalad. Kapag narinig niyo po ba yung salitang mapalad, ano po yung unang pumapasok sa inyong isipan? And of course, sa buhay po ba natin ngayon, masasabi natin, tayo ba'y mapalad o sawing palad or malas? Di po ba? Or maswerte? Kasi minsan, sa mundo po kasi, ang pamantayan ng pagiging mapalad ay yung kapag ikaw ay mayaman, sikat, makapangyarihan, pag halimbawa nasa inyo halos magagandang bagay dito sa mundo, nabibili mo yung mga gusto mo, maaaring mataas yung pinag-aralan mo, maganda bahay mo, ganyan, mapalad ka na, di ba? Ganun ang paningin natin eh. Ganun tumingin tayong mga tao eh. Bakit kapitbahay mo lang, makita mong umaasenso sa buhay, sasabihin, swerte naman yan, palad naman yan, diba? O kaya, nakapag-asawa ng mayaman, nakapag-abroad, yumaman, mapalad. So, when it comes to pamantayan ng tao, talagang mas binabase natin yung kung ano yung mabibigay ng mundo sa atin. Hindi natin alam na hindi ganun tumingin ang Panginoon. So, sa mabuting balita natin ngayon, maraming sinabi. Malalaman pala natin na magkakaroon tayo ng kumbaga checklist. Masasabi natin, ay mapalad ba ako? Mapalad ba ako sa buhay ko ngayon? Di po ba? So, sinabi po dito sa mabuting balita na mapalad daw po yung mga nahahapis o yung mga nalulungkot, mga nasa pagsubok. Eh lahat naman po tayo naranasan natin magkaroon ng lungkot, pagkawala ng pag-asa, depression, mga feeling na masasabi nating malungkot. Pero sabi ng Panginoon, sa mga pagkakataon na ganun, mas dapat natin nakikita ang Diyos. Kasi, di ba, pagka wala tayong problema sa buhay, wala tayong naalala, para ba masaya lang ngayong buhay, hindi natin makita ang Panginoon eh. Pero usually, may mga tao nagbabalik loob sa Diyos dahil nga, pag dumadating na yung mga pagsubok, pag nagkakasakit na, nawawala ng trabaho, nagkakaroon ng broken relationship,
doon umuusbong ang pagkakataon, opportunity na makasama natin ang Diyos. Kaya nga may mga taong, di ba, lumalapit na sa Panginoon, nagdadasal. Kasi yun yung down moments eh. So sabi nga ng Panginoon, mapalad. Kasi, magkaiba kasi yung salitang mapalad sa maswerte. Yung maswerte, more of ano yan eh, mundo. Nanalo ka sa loto, swerte naman yan. O kaya, nagkaroon ka ng mga award yung anak, swerte mo naman, magkaroon ka ng ganyan mga anak. Pero yung mapalad, para sa Panginoon, meron yung deep na meaning, spiritual meaning, na hindi. Nilikha niya ang tao na pare-pareho tayong binibigyan ng araw, ng ulan, ng hangin. So lahat tayo mayroong opportunity na magkaroon ng mapalad. So, sa kaharian ng Diyos, itinuturing na ang mga taong lugbok na sa problema, pero makikita mo pa rin sa kanila yung kagalakan, yung bunga ng banal na espiritu, yung peace of mind, na marami siyang problema pero nakukuha pa niyang umiti, marami siyang problema pero nakukuha pa niya magpasalamat sa Diyos, patuloy pa rin siya naglilingkod. Sa kabila ng mga yung sad moments na maaaring namatayan siya o maaaring nawala kakapo siya materially, pero hindi mo makita sa kanya yon. Kasi bakit? Mapalad ang taong gano'n na nafe-feel niya na marami pa siyang dapat ipagpasalamat sa Diyos, na dapat niyang maging dahilan ng kanyang kagalakan o ng kanyang joy. Tayo, di ba, minsan may mga tao na halos nasa kanya na ang lahat. Kagandahan, kapangyarihan, kasikatan, di ba? Pero di ba may mga tao pa rin mga nagpapakamatay. Bakit? Kasi dumadating sila sa time na yung kalungkutan na hindi nila paliwanag. Bakit ako malungkot? Na sa akin naman halos ang lahat. Kasi wala doon yung talagang totoong nagbibigay ng aliw. At yun nga yung Panginoon. Kasi sa Panginoon lang naman tayo makakalapit eh. At makakapagdasal ng lahat ng nilalaman ng ating isip. Hindi naman natin masabi yan kahit sa pinakamalapit nating mahal sa buhay. Sa Diyos talaga, nasasabi natin lahat. Kasi hindi pa tayo nagsasalita, alam na ng Panginoon kung ano yung lungkot natin. Kung ano ba yung nakakapagpalungkot sa atin. Pero anong sabi ng Panginoon? Mapalad kapag nakakaranas tayo ng ganung mga sitwasyon sa buhay natin. Kasi doon nasusubok kung, magmumukmuk ka na lang ba dyan? O namatay yung mahal mo sa buhay, malulungkot ka na rin ba? Parang gusto mo na rin magpakamatay. Or nawalan ka ng, halimbawa, nawalan ka ng bahay, nasunugan ka, nabagyuhan ka. O ano ba? Yung may magiging dahilan para ikaw ay malungkot? Yes, as tao mararamdaman natin yun. Pero kung talaga nakakilala tayo sa Diyos, magiging mapalad tayo kasi yun ang magiging test sa atin na Lord, sige, nawala sa akin yung isang ganito, pero meron pa akong marami pa akong bagay na pwedeng ipagpasalamat sa iyo. Yun ang minsan nakakalimutan natin na may mga problema tayong dumadating, pero marami pa rin dapat ipagpasalamat. Marami pa talaga, kung magkakaroon lang tayo ng checklist sa buhay natin, may mga ilang bagay na nakakasad ng feeling, pero maraming bagay na dapat na ipagbigay pasalamat at ipagpuri sa Panginoon. Kaya dapat sa buhay natin, lagi nating isipin na parte ng buhay ang problema. Wala namang taong hindi nagkaroon ng problema. Ang gusto lang ng Panginoon, malalaman natin na mapalad tayo kapag tayo ay nakakaramdam ng lungkot, nakakaramdam tayo ng parang kawalan, mag-focus tayo kung ano yung meron. Hindi ba? Kaya lang tayo minsan nalulungkot kasi hinahanap natin yung wala. Meron meron ka nang dapat ipagpasalamat eh. Minsan naiinggit pa tayo sa iba. Ba't yun, meron gano'n, wala ganito. Hindi ba? Kung ano yung biyaya sa atin ng Diyos, pasalamat tayo. Ngayon yung mga bagay na wala pa sa atin, hindi pa natin nakakamtan, hayaan natin ang Diyos ang magbigay nun sa tamang pamamaraan. Kaya lang naman tayo nalulungkot kasi hindi natin nakukuha yung gusto natin. Kaya tayo nalulungkot kasi parang feeling natin, deserve natin yun, pero ba't hindi natin nakuha? And everything na sa buhay natin, gusto naman natin maging successful eh. Pero lagi natin tatandaan, sa bawat pagsubok, merong biyaya. Sa bawat pagsubok, merong pagpapala. Depende na lang yun kung gaano natin nakikita na sa pamamagitan ng awa ng Diyos. Kaya nga diba sabi, number 1, mapalad ang mga nahahapis sapagkat aalawin sila ng Diyos.
Ang Diyos ang mag-aaliw sa atin. Hindi yung pag may problema, pupunta sa bisyo, pupunta sa alak, pupunta sa kung anong mga drugs. Hindi. Ang Diyos ang mag-aaliw sa atin. At ang pag-aliw sa atin ng Diyos, nakakapagbigay yan ng kapayapaan ng ating isip. So, number 1 checklist, ganun ba tayo? Pag nagkakaroon ba tayo ng problema, kamukha ng gospel kahapon, no, na naisip pa natin kasama natin si Kristo sa ating bangka, na hindi tayo dapat natatakot. Amen. So, pangalawa, anong sabi na sa mabuting balita? Mapalad ang mga taong mapagpakumbaba. Actually, yung pagpagiging magpapakumbaba, yan ang pinakamagandang ugali ng isang tao. Virtue, no? Na, ano kasi yan ang kinakalaban mo dyan yung pride o yung ego. Kaya alam na natin si Kristo, punong-puno yan ng humility. Sabi nga, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Ang dami-daming ipinangako ang Diyos Kapag tayo ay nanalig sa Diyos, naniwala, umasa, umibig, bibigyan tayo ng biyaya ng Diyos ng pangako. At yung pangako na yun, may reward. Kaya hindi nakakalugi lumapit sa Panginoon. Sapagkat binibigay niya ang pangako. Kaya sabi nga ng Panginoon, ang mga nagpapakataas ay binababa, at ang mga nagpapakababa ay itinataas. Kaya malapit lamang na lagi nating isipin na walang kalugihan. Kung sa palagay mo, ay, hindi ako nakaganti sa kanya. Diba? Kasi dito sa mundo, ngipin sa ngipin. Ay, pag binura mo ako, mas mumurahin kita ng malino. Pag ginawa mo ako ng masama, mas gagawan kita ng masama. Pero anong sabi ng pangalawang pagiging mapalad natin? Pagpapakumbaba. Sapagkat nasa Diyos ang pag-iiganti, nasa Diyos ang pag-uusap. Mahirap gawin ang pagpapakumbaba, lalo na kung ikaw ay tama. Pero ito na yung utos ng Panginoon na dapat natin sundin. At ano yung reward nun? Na kapag tayo ay nagpakumbaba, tapamuhin natin ang mga promises. So, pangalawa, na-check na ba natin yon? Tayo ba ay nagpapakumbaba? O patuloy pa rin tayong nagiging mataas? Pangatlo, mapalad ang mga nagliliting makatupad sa kalooban ng Diyos. Ito yung sinasabi natin, God's will. Yung bang wala kang pangarap sa buhay, kundi sundin, ano ba utos ng Diyos? Ito yung gusto ko, ito yung human will. Pero dahil nga ito yung hingin mo ito yung mission natin sundin ang kalooban ng Panginoon. At anong reward nun? Ipagkakaloob sa kanilang minimithi. So ano ba yung talagang minimithi dapat ng tao? Yung makapasok sa buhay na walang hanggan. Hindi yung, kasi tayong marami tayong gusto sa buhay. Gusto natin ng successful life, successful career, love life, etc. Pero ang gusto pa ng Panginoon, yung mithiin natin na makapasok sa buhay na walang hanggan sa langit. Amen? At magagawa lang natin yung kapag lagi natin iniisip na, ay, masunod ko ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga tayo ay nakikinig ng gospel everyday, nagsisimba tayo pag yung ko, kasi nandoon. Yung dapat pagmimithi natin na kung ano yung mapakinggan natin sa homily, masunod natin according to God's will. Amen. So, tayo kasing tao, lagi nating inisip na ano ba yung gusto natin, ano yung makakapagmasaya sa atin. Natanong na ba natin, ito bang plano ko na to, ito bang gusto ko na to, gusto ba ito ng Diyos? Kapag ito hindi gusto ng Diyos, yung gusto lang natin ang masunod. At hindi yung pagiging mapalad. Kahit sabihin mo ba, gusto kong ganito, gusto ko yumaman, gusto kong ganyan. Ikaw hindi naman yun ang will ni God Kaya kailangan na malaman natin ang will ni God. Sa batas nga ng tao, sinasabi na sabi ni, ignorance of law excuses no one. So sa spiritual life naman, ignorance of scripture
means ignorance to Christ, so, di ba? Parang hindi rin natin kilala si Kristo kapag wala tayong alam sa salita ng Diyos. Kung sa batas ng tao, kailangan alamin mo na hindi mo pwede sabihin na nahuli ka ng bawal magtapon dito, bawal manigarilyo, ganyan. Hindi mo pwede sabihin na pag nahuli ka ng pulis, ay, hindi ko po alam, hindi. As a citizen ng isang bansa, you have to know the batas. Ganun din sa ating spiritual na batas. Kaya hindi natin pwede sabihin kay Lord na, Lord, hindi ko naman alam kasi na bawal pala magsinungaling eh. Bawal, hindi ganun. Parang sinabi na natin na hindi natin inaalam kung anong kalooban ng Diyos. So, kailangan talaga na lagi nandun yung mithiin natin na ma-reach yung kalooban ng Panginoon. Sunod, palad ang mga mahabagin. Mahabagin in what way? Kasi ang reward, no, pag nakakapag tayo sa ating kapwa, kakahabagan din tayo ng Diyos. Sabi nga, kung ano yung takala na ginagamit mo sa iyong kapwa, ganun din ang takala na gagawin sa ating ng Panginoon. Amen. Mahabagin. Kasi si Kristo ay mahabagin. Maawa. Kasi nga tayo, halimbawa, yung asawa mo, di ba, lagi nag-aaway. Nagagalit ka sa kanya kasi lalasing siya, tapos pabaya siyang asawa. Huwag kang magagalit sa kanya. Kailangan bigyan mo siya ng habag. Bakit? Kasi ganun din ang Panginoon sa atin eh. Lahat tayo, mga mahina, may mga kasalanan, di ba? Pero patuloy na, binibigyan tayo ng habag ng Diyos. Patuloy tayo ina-encourage na magbago, magbalik loob. Kasi nandoon, nabubuhay tayo sa habag ng Panginoon araw-araw eh. Kaya kailangan kung ano yung nare-receive natin sa Diyos na habag, pinibigay din natin yun sa ating kapwa. Kasi ang ating kapwa nagkakasala, ibig sabihin, meron siyang spiritual illness. Maybe siya ay spiritual blind, yeah? Spiritual blind, or yung tinatawag na bulag spiritual, big spiritual, mikit spiritual, paralyzed spiritual. So, ganun pala yun, no? Na magkaroon tayo lagi ng habag. Huwag tayong mangusga. Kumbaga yung kahabagan. Di ba sabi nga si Kristo, nagkatawang tao siya, dumating siya sa mundo, hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. So, kung nakakilala na tayo sa Diyos, at naranasin natin yung pag-ibig at awa ng Diyos, bibigay din natin yung kapwa. Kasi pag ganun pala tayo, nakahabagan tayo lagi ni Lord. Diba? Tapos, napalad ang mapalad ang mga may malinis na puso. Okay. Mapalad ang mga may malinis na puso. Ano yung reward? Makikita ang Diyos. Bakit hindi natin makita ang Diyos sa ating buhay? Kasi marumi yung puso natin. Tangi ang may malinis sa puso lamang ang nakakakita sa kadakilaan ng Diyos. Diba? Mahirap kasi makita ang Diyos kapag puro kasalanan, kawalan ng relasyon sa Panginoon. Hindi na makikita natin kung ano nakikita ng mata natin physically. Pero kapag tayo ay nasa Panginoon, makikita natin ang Diyos sa ating puso. Mararamdaman at makikita natin yung kaharian ng langit na kahit hindi pa tayo namamatay, wala pa tayo sa langit, dito pa lang sa lupa. Nasaan ba yung kaharian ng Diyos dito? Sa ating mga puso. Makikita natin na ay, ang dami pa lang dapat pagpasalamat sa Diyos. Makikita natin na, ay, ang Diyos, mas makikilala natin ang Panginoon kasi nga, malinis na yung puso natin. Kaya natin hindi siya ma-appreciate kasi natatapunan ng puso natin ng mga kasalanan. And ang sabi pa ng mabuting salita ay mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo. So, ito yung tinatawag na peacemaker. At ang reward nito, ituturing tayong anak ng Diyos. Okay, lahat tayo nilikha ng Diyos. Totoo yan. Pero hindi tayo lahat anak ng Diyos. Kasi, ang tinuturing na anak ng Diyos ay sumusunod sa kanyang kalooban. At isa sa masasabi natin na may tuturing tayong anak ng Diyos kapag tayo nagiging peacemaker. Bawa sa pamilya nyo, iyanan, manugang, nag-aaway. Dapat, tayo humigit na. Wala tayong kinakampihan.
gumagawa pa tayo ng para magkabati sila. Eh kung halimbawa, nag-aaway na nga yung mag-asawa, kontrabida pa yung biyenan, kumakampi pa doon sa anak niya, eh ayaw ng Panginoon yun. Ang gusto ng Lord, kung meron kang mga kakilalang nagkakagalit, gumit-na ka at maging peacemaker ka. Kasi Jesus Christ is a Prince of Peace. Samantalang si Satan, prinsipe yan ng kaguluhan. Kasi nga, di ba, yung devil dumating siya to destroy, to kill ang ating relasyon sa Panginoon. Kaya lang dapat maging peacemaker tayo instead of maging troublemaker. And lastly, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ayun na, kapag nakakilala na tayo sa Diyos, pag pinaglalaban natin ng si Kristo ang kanyang mga salita, marami na tayong maririnig sa ating kapwa. Di ba, sabi nga, gumawa ka ng tama, may masasabi. Gumawa ka ng mali, may masasabi pa rin. Usigin ka pa rin. Di ba? Pero sabi nga, ang reward doon, makakasama tayo sa ating kaharian. Di ba parang nagiging attorney ka na ni Kristo? O parang ka na nagiging salesman ni Kristo, na ibinibenta mo na ang kanyang salita in a way na sinisales to mo in a way na mapipraise si God. Gusto pala ni God yun, yung pinapakilala mo siya sa ibang tao, sa iyong pamilya, di po ba? Kahit na sabihin natin yung ibang tao, masama pa rin ang tingin sa'yo, may tuturing na mapalad yun. At maililista yung ating pangalan sa book of life. So mapalad ko dahil sa kay Kristo, inaalumura ka, minamaliit ka. Okay lang yun. Minsan sabi nga nila, huwag mo intindihin ko yung sabihin ng ibang tao, intindihin mo kung ano sasabihin ng Diyos sa atin. Amen. At sa bandang huli nga sabi, magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang iyong gantimpala sa langit. Yun naman ang alaga sa bawat ginagawa natin eh. Yung gantimpala sa langit, hindi yung gantimpala sa lupa na nabubulok, nananakaw. Diba? Yun ang lagi nating mithiin. Yung gantimpala sa langit. Amen? So dawa, maisip natin na walang malas na tao. Asala hangarin natin na maging mapalad tayo sapagkat yun ang totoong kayamanan. Yung pagkakaroon ng Diyos sa buhay, yun ang totoong pagiging mapalad. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Thank you, Lord, sa pagpapaalala mo sa amin na wala pala kaming dapat ikainggit sa ibang tao sapagkat binigyan mo kami ng mga guidelines kung paano namin mapifeel na mapalad kami sa aming buhay. Maaaring tapos kami sa mga material na bagay, pero pagkakaroon namin ng isang Diyos na buhay sa aming buhay at sa aming puso, tunay niyang kami mapalad at nagbibigay ka sa amin ng mga gantimpala at mga pagpapala. Manaming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mabasaan ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Kaya mo kami na aming kakain sa araw at patawarin mo kami sa aming pagkasala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami painturo sa tukso. Kaya mo kami sa itong masama sa ngalan ng mga anak. Amen. So maraming po salamat. Pakishare na lang po itong mabuting balita sa inyong timeline bilang pagsunod sa ating mission o Great Commission ang ipalaganap ang mabuting balita. At ipagkakaloob ni Lord ng February 2, 2026, sama-sama naman po natin pagnilayan ng Monday Gospel. Purihin po natin ang Panginoon.